So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, mga minamahal, nagsalita itong si former President Duterte, yung ama ni VP Sara, na ang sabi, kesyo, ang kanyang anak daw po ay dapat daw nating bantayan. Binigyan mo pa kami ng responsibility. Hindi namin responsibilidad yung spoiled brat mong anak. May utak na yan, matanda na yan, alam niya kung ano yung ginagawa niya, alam niya yung tama at mali, nagpapakabuog-buog lang ba? So ngayon, ang sabi ni Digong, bantayan daw po natin kasi binubugbog daw po at bukod sa binubugbog ay inaapi itong kanyang anak na spoiled brat na si Inday Sara. Tingnan niyo tong statement na to basahin natin. Ang sabi dito, bantayan natin si Inday, binubugbog, inaapi nila. Sa awa ng Diyos, sa ikatlong pagkakataon naming pagtayo dito, si Inday na ang inyong presidente. Abay, nangarap ng gising. Itong si tatay, si lolo. Well, wala namang masama. Kasi as long as pwede siyang tumakbo, then tumakbo siya. Wala namang pipigil sa kanya. Nasa democratic country tayo. Lahat tayo may press freedom, may freedom of choice kung sinong iboboto ng mga Pilipino. Dapat sana, 'di ba? Noon pa yan tumakbo si Inday Sara para nang nasasampal ng katotohanan. Actually, ito ngayon nakakapagtaka. Ang sabi ni Digong, may tumatakbong presidente daw na nagfe-fentanyl. Ang tinutukoy nila ay si PBBM. Tapos nung last year, January 29, if I am not mistaken, sabi ni Digong, si President Bongbong Marcos daw bangag, adik. Like, nagulat ako. Kasi imagine alam mo palang addict itong ating presidente. Sabi na lang natin na totoo ang kanyang mga paratang. Alam mo naman palang addict, bakit mo pa pinatandem yung ama mo, yung anak mo kay PBBM? 'Di ba? So napaghalataan na protector ka ng mga drug lord. Parang ganun ba? Anyway, yung topic natin dito is relevant, mga minamahal, sa naging issue ng pagtanggal kay Sara Duterte dito sa National Security Council. So, itong statement ni Digong, ano ba to? Anong gusto mong mangyari? Former President Duterte, mag-rally yung mga Pilipino dahil tinanggal yung anak mo? Maghimotok sa gobyerno? Yung presidente, meron naman po yung rights. 'Di ba? Na i-rearrange, i-reorganize yung National Security Council in order to protect the administration, the country from the threats coming sa mga katulad ninyo ng mga traidor, taksil dito sa ating bayan. Itong si Sara Duterte, unstable kung mag-isip. Itong anak mo, former President Duterte, yung pag-iisip niyan, parang may pagkasinto-sinto. Imagine, nag-threats siya sa ating presidente, tapos gusto nyo manatili pa si Inday Sara dyan sa National Security Council? May mga confidential matters na pinag-uusapan. So kapag yung mga confidential matters na yan, nailik, wala namang ibang maglilik dyan, kundi itong si Inday Sara kasi galit siya sa administrasyon. Unang-una yung issue dito kapag pinag-usapan yung China. Okay lang sana kung nakikita nating maka-Pilipino itong si Sara Duterte, kaso hindi paano pag nagkaroon ng meeting yung Amerika at Pilipinas patungkol sa issue ng West Philippine Sea, nakinig si Sara Duterte. So malaking kababuyan po yun kasi pwede pong malik yung mga confidential matters, confidential message, yung mga gagawing briefing, pwedeng mailik yan doon sa China kasi nandyan yung mga traidor di umano. Tapos, the way na sabihin mo, nabantayan namin si Inday, bakit mo sa amin pababantayan? Meron siyang sariling isip, meron siyang sariling, diskarte. Kung gusto niyang suportahan siya ng mamamayang Pilipino, magpakatotoo siya, maging Pilipino siya. Diba, ialay niya yung kanyang buhay para sa bayan, ganun dapat. Tapos, ito lang yung nakakatawa. Yung kanyang anak daw po binubugbog, inaapi. Paanong inaapi? Itong si Sara, binugbog niya nga yung sheriff. Paanong inaapi? Na in the first place, sa damakmak at ang dami ng kanyang confidential funds. 'Di ba? Tapos, ang lakas ng radar doon sa mga plenary, hindi uma-attend. Pag pinapa-attend ng meeting, laging umi-skip. So, paano mo nasabing inaapi? Di ba siya yung nang-aapi?
O, tinawag niya na makakaliwang tao. Itong sila Franz Castro, ang hilig mang red tag, mang label ng red tagging. So, paano nasabing inaapi ang kanyang anak? Hindi ba si Sarah yung nang-aapi? The way nasabihan niya na si PBBM na pupugutan niya ng ulo. Sino yung nang-aapi doon? Ano ba naman yung mga guni-guni ninyo? Ano ba naman yung mga ano ninyo? Di ba ang lakas ng tama? Even itong kanyang ama, malakas din yung tama eh. Nakakaloka. Binubugbog, inaapi. Eh yung ating presidente nga, hindi na nga pinapansin itong kanyang anak dahil parang may pagkasinto-sinto na nga kung mag-isip eh. Di ba? O, ang daming sinasabi, ang daming mga parinig. Ano dating parinig niya? May naalala ko yung pulburon. Di ba? Sabi niya sa estudyante, o eto, pulburon. Pulburon sa Lunes hanggang Linggo. Masarap yan. Diba? Nakakatalino yan. Ginanon niya yung bata. While Department of Education Secretary siya. Patama po yan sa ating presidente, lalo pat nauso noon yung pulburonic video. O pangalawa, mangga. Kumakain sila ng mangga, tapos sa ending ng video, manggagamit daw. O, sino na naman na pinatamaan doon? Si PBBM ba yung manggagamit na tinutukoy ni Vice President Sara Duterte? O, yung sa watch, yung sarilo. Mga minamahal, o, dahil hindi lang napagbigyan, gusto niyang pugutan ng leg si PBBM ng dahil lang sarilo. So, paano nasabi ni Digong na yung kanyang anak ay inaapi, na in the first place, itong kanyang anak, yung nangaapi, yung bully. Pansin ninyo, huwag mo kasing ikonsinte, former President Duterte, Digong, huwag mong ikonsinte yung kamalian na ginagawa ng anak mo. Hindi pwede yun. Diba? Hindi pwedeng itolerate yun. Ay, nagbanta, nag-threat. Uy, pabayaan lang. Hindi pwedeng ganun. Security concerns to eh. Security matters yung pinag-uusapan dito. Ikaw na nagdaang presidente ka, alam mo at napag-uusapan ninyo yung national security issue. Yung seguridad ng bansa. So kung ikaw yung nasa kalagayan ni PBBM, malamang sa alamang ganyan din yung gagawin mo na dapat sana matagal na tong ginawa ni President Bongbong Marcos. Matagal na tong in-execute na itong si Inday, tinanggal na dyan sa NSC. Dahil literal na, she is a threat to our country. Diba? Tapos sasabihin mo, bantayan si Inday? Like, sinong magbabantay sa nananapak ng sheriff? Sino yung magbabantay sa hindi mapigilang paggala dahil gusto lang makanood ng concert? Tapos bini-wish mo pa na sa ikatlong pagkakataon na pagkakatayo ninyo, baka si Inday yung maging presidente. Sino ibuboto dyan? Actually, madami na po mga Pilipino ang gising na at mulat sa katotohanan. Kaya tingnan nyo, every time na nagrarally sila, every time na gumagawa sila ng destabilization plot or effort, walang sumasama. Retired man yan or active, hindi sila sinasamahan. Meron silang ilang mga nabubudol, pero hindi nila nahihikayat lahat. Diba? O, magpi-people power sila. Ilan lang ba yung umaten doon sa EDSA? O, hindi pa nga umabot ng 1,000. Prayer rally sa Davao, hindi nga umabot ng 10,000. Nag-prayer rally doon sa Japan, hakbang ng maisog rally, kibuloys rally, ang dami na. Ilang beses na din kayo nag-people power. In fact nga, mga minamahal, every Friday, meron pong tao doon sa Liwasang Bonifacio. I mean, doon sa sa EDSA Shrine. Kasi doon sila ng people power. Tawa na lang ako. Nakakatawa na lang na masyadong trying hard itong pamilya nila Digong, itong sila Sara mismo, itong kanilang generation, masyadong trying hard na hindi sila kapalit-palit, mananatili sila sa pwesto, yung parang ganun. Gising na yung mga Pilipino eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, inaapi. Sino ba yung nang-aapi na? Kayo nga tong mamamatay tao eh. Diba? Hinayaan nga lang ninyo na mamatay ang almost 30,000 na Filipino. Tapos sasabihin nyo, inaapi? Nasaan yung pang-aapi doon? Walang pang-aapi doon. Kayo nga yung gumagawa ng kasalanan. Tapos sasabihin nyo, inaapi? Like, paano siya inaapi? Nakakaloka.
Ewan ko ba dito sa kanyang ama na I jud something lot sa kanya brain cells. Paras lang sila ni ng kanyang anak na si Inday Sara. Wala sa tamang pag-iisip. Yan yung epekto ng ng kakagamit ng fentanyl. Di umano. 'Di ba? So, yun po mga minamahal. Pahingi lang po ako ng konting likes sa video na to. Oy, by the way ha, tuloy po yung impeachment rally dito kay Sara Duterte sa January 18. And hoping sana na dumalo ang marami sa inyo. Nandoon si Takeru Miyamoto, nandoon si JDB, nandoon yung mga kaibigan nating mga vloggers, di ba? I don't know lang kung isang kayo sasama, pati si Coach, hindi natin alam. Pero nandoon si Mike, nandyan din si Mac Pablo, yan, yung mga kaibigan natin si Chris Ulo, sino pa ba? May nakalimutan pa ba akong natin sa grupo? Yan. Mga dadalo yan na pinapangunahan po ni Attorney Enzo Recto. So, kung gusto niyo malaman kung saan po yung gaganapin na impeachment rally, lagi kayong manood sa vlog ni Attorney Enzo, lalo pat malapit na. Oo, January 18, ilang days na lang, ilang tulog na lang. 'Di ba? So, magkikita-kita tayo doon. Alright, so it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating, like mga minamahal, comment at share. Yan lang po. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.